Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon sa ngayong araw sapagkat ang Diyos po ay mabuti. Amen. Ako po ay nandito sa store. Praise the Lord sapagkat ang Diyos po ay nakita ko kung gaano siya kadakila. Simula po nung nag-lockdown, ako po ay everyday po pumapasok ako dito sa store. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang proteksyon, sa kanyang pagkalinga, sa good health na patuloy na pinagkakaloob ng Panginoon. Bagamat may pangamba, ngunit salamat sa Panginoon sapagkat siya po ang ating kapayapaan, siya po yung ating kublihan, isang matibay na muog na pwedeng kublihan sa panahon ng kaguluhan. Kaya salamat sapagkat may Jesus tayo na maaasahan. Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Hindi po nagbabago, hindi po nagpapabaya ang ating Panginoon. Kaya purihin ang Diyos. Sa ngayong hapon po, gusto ko pong mag-share sa inyo ng salita ng Panginoon. At alam ko po na ang bawat isa ay mayroong pananabik sa ating mga gagawain, pero wala po tayong magawa sapagkat kailangan po nating sundin ang ating pamalaan upang mabigyan po ng solusyon o hindi po magkaroon ng problema ang ating pamilya, ang ating sambayanan. Kaya salamat sa Diyos. Alam ko po may layunin ng Panginoon sa gantong kalagayan ng ating lipunan. Kaya bilang isang manampalataya, patuloy po tayong manalangin, patuloy po tayong tumingin sa Panginoon. Praise the Lord. Nais ko pong mag-share ng salita ng Panginoon mula po sa aklat ng mga awit o Psalms 103 verse 1 hanggang 2. Sabi po dito, si Yahweh ay papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Verse 2 po, ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan at huwag mong kalimutan yaong kanyang kabutihan. Purihin ang Diyos sa kanyang katapatan. Ito po isang napagandang salita o sa buhay ni Haring David na nangyari sa kanyang buhay na sinasabi niya mismo sa kanyang sarili na ikaw, papurihan mo ang Panginoon. Huwag mong kalimutan yung kanyang ginawa o yung mabuting bagay na ginawa. Alam po natin ang history ni Haring David, simula pa po sa kanyang pagiging isang pastol, ay nakita niya yung kabutihan at kadakilaan ng Diyos, kung paano siya protektahan, paano siya ingatan ng Diyos at pangunahan ng Diyos at gawing isang mapagtagumpay o mananagumpay o gawing isang hari. Kaya nakita po natin na sa kanyang buhay po ay dumating yung kanyang sitwasyon na ini-encourage niya, inuutusan niya yung kanyang sarili na ikaw, kaluluwa ko, huwag mong kalimutan yung ginawang kabutihan ng Diyos sa iyo. So yun po isang magandang bagay sa panahon po natin ngayon. Dapat din po nating sariwain o tingnan po muli ang kabutihan ng Panginoon. Alam ko po, very affected po tayo sa nangyayari sa sanglibutan. Wala pong exemption, wala pong exempted. Kahit mananampalataya ka o hindi mananampalataya, ay nakikita po natin ang result o kalagayan ng ating bayan. Kaya bilang isang mananampalataya na mayroon pong pananampalatayang ibinigay at naka-experience po tayo ng kabutihan ng Panginoon sa ating buhay, kapatid, ito po'y napakagandang salita ng Panginoon na dapat po nating tingnan na sa kabila ng mga nangyari ay pwede po tayong lumakas. Alam ko po na ang iba nakakaranas ng panghihina sa espiritual na kalagayan o dahil po sa mga pangangailangan natin, kuminsan po ang ating pananampalataya ay nababawasan. Kuminsan ang ating pananampalataya ay nanglulupaypay. Maging ang ating pananalangin, kung ating buhay pananalangin, ay nakakalimutan natin kung maging ang salita ng Panginoon para bang nawawas out sa ating kaisipan dahil po sa pangyayari sa ating kapaligiran o sa ating sitwasyon.
Pero alam niyo po, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Hayaan po natin ang salita ng Panginoon na siyang muling mag-restore ng ating pananampalataya, ng ating puso. At alam ko po na ang Diyos ay dakila, hindi po niya tayo papabayaan. O tingnan po muli natin yung salitang huwag mong kalimutan ang kanyang kabutihan. Kapatid, alam ko na kasama tayo doon sa nakatingin para sa ating pangangailangan. Maraming question mark. Paano na bukas? Anong gagawin natin? Para bang masasabi nating lugmok ang Pilipinas? Maring masasabi nating dumapa tayo sa gantong siliranin? At kuminsan nakakaapekto po ito sa ating buhay pananaya. Pero alam niyo po ba, kapatid, may naalala ko isang awit na sabi na, count your blessing. Isa-isahin natin kung kinakailangan natin na muli nating i-recall, kung kailangan natin pangalanan yung blessing na yon, gawin po natin. Alam ko po, yun po ay isang dakilang bagay na pwede po natin gawin upang muling ma-recognize yung kabutihan at kadakilaan at kamay ng Diyos na nagbigay sa atin. Alam niyo po, kuminsan tinitingnan po natin na para bang yung ayuda is hindi ako nabigyan, kumaring yung tulong ay hindi dumating sa iyo. Pero alam mo, kapatid, ang kabutihan ng Diyos ay hindi lang doon sa isang bagay o sa isang sitwasyon. Yung tipong makita niyo po, o ikaw tatay, nanay, yung paggising sa umaga, makita mo yung buong pamilya mo na hindi po nahawaan ng virus na ito. Yan po isang dakilang pagpapala na ginagawa ng Panginoon. Yung tipong nakita mo yung asawa mo nagpupuri sa Panginoon sa gitna ng lockdown, sa gitna ng problema, nakita mo yung pamilya mo na nanalangin. Yan po isang kakaiba at masasabi nating kahima-himalang bagay na pwede po nating iturin na ito po'y pagpapala mula sa Diyos. Sapagkat sa gitna po ng mga problema, mga suliranin, doon po nasasala at doon po natin makikita ang ating pananampalataya, buhay ba sa Panginoon. So tingnan po natin ang mga bagay na ginawa ng Diyos simula po sa kaligtasan. O salamat sa Panginoon, salamat sa kanyang kadakilaan, sa hininga, sa kalakasan na mayroon tayo, sa pamilya natin na iningatan ng Panginoon, sa mga sardinas na ating nakuha o binigay sa atin, umakyat sa ating tahanan, ng mga relief goods. Yun po isang dakilang bagay na appreciate natin. Isa-isahin natin yung mga blessing na binigay ng Diyos sa atin upang magupo po natin yung salitang discouragement sa buhay natin. Alam niyo po kasi, kapag nag-dwell po tayo doon po sa negative side, mga kapatid, yung ating pananampalataya ay nagdi-decrease. Yung ating pananampalataya, para bang nangihina tayo kung magdudwell po tayo doon sa mga bagay na negatibo. Pero bilang isang mananampalataya, kapag nag-dwell po tayo doon sa mga positibong bagay, mga kapatid, muli po nating makikita at marirecognize ang kapangyarihan ng Diyos. At naniniwala ako na kapag nirecall po natin ang kabutihan ng Diyos, inisa-isa natin, o kaya mas maganda kung sa harap ng pamilya mo, inisa-isa mo, muli mong nirecall, muli mong pinangalanan ang kabutihan at kadakilaan ng Diyos sa harapan ng pamilya mo. Alam ko, sisiklab ang kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng mga pag-recall ng mga magandang bagay. Muli pong sisiklab ang inyong pananampalataya. At the same time, siyempre po kapag sumiklab ang ating pananampalataya, mga kapatid, praise the Lord, hallelujah, kumikilos at makikita natin ang pagkilos sa kaymalimang kapamaraanan ang mapagpalang kamay ng Panginoon. Mga kapatid, huwag tayo mag-dwell sa sitwasyon natin. Huwag po tayo mag-dwell sa anumang problema na nangyari sa ating sanlibutan. Huwag masyado tayong magpa-apekto. Asahan po natin, ilagay po natin sa puso natin na may Diyos po tayong kasama. May Diyos pong hindi nagpapabaya.
Kaya simulan po natin mga kapatid sa gitna ng crisis o isa-isahin po natin ang kabutihan ng ating Panginoon. At alam ko po sa panahon ng crisis, kapag tinaas natin ang mapagpalang kamay at kapangyarihan ng Diyos, muli natin siyang papurihan sa kanyang ginagawa, alam ko po ang Panginoon malulugod at ang Diyos po ay patuloy nating mararanasan sapagkat ang nais ng Panginoon ay lubusan po tayong magtiwala sa Kanya, lubusan po tayong sumampalataya sa Kanya, lubusan po tayong mag-rely sa Kanyang kalooban. At alam ko po, ang Diyos ay buhay at kailanman hindi magkukulang para sa atin. O purihin ang Panginoon. Kapatid, simulan natin i-recall ang kabutihan ng Diyos. Salamat sa Panginoon sa Kanyang mga salita sa hapong ito, at naniniwala po ako na ang Diyos po ay patuloy na gumagalaw para sa atin. Ang Diyos po ay mabuti. Ang kinid po natin yan sa ating sarili, sa ating pamilya. Sabihin po natin, ang Diyos ko ay mabuting Diyos, hindi magkukulang, at establish po natin ang ating panampalataya at ang ating pananalangin, ituon natin sa Panginoon. Hawakan po natin ang Kanyang mga salita at naniniwala ako ang Diyos po ay patuloy pong magpo-provide kung ano man ating mga pangailangan, sapagkat ang sabi ng Panginoon, susupply niya yung ating pangangailangan. Kailanman hindi magkukulang ang Panginoon. God bless you mga kapatid, at alam ko po na ang Diyos ay kasama natin. Hayaan niyo po na ako po ay manalangin para po sa lahat ng mga kapatiran, especially po dun sa mga nakakaramdam ng panghihina sa inyong pananampalataya, sa inyong buhay pananalangin, maging sa may mga pangailangan. Hallelujah, hallelujah. Father God, sa mga oras nito, Panginoon, patuloy po kaming lumalapit sa trono ng iyong biyaya. Kinikilala po namin na aming Diyos sa pangalan ni Jesus ay buhay na Diyos, Diyos na hindi natutulog, Diyos na kumikilos para sa amin. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, patuloy ko pong tinataas ang aking mga kapatid na mayroon pong sitwasyon na kung saan, Panginoon, sila po'y nangihina sa kanilang pananampalataya. Father God, once again, Lord, patuloy mong i-recall sa kanilang mga puso't isipan ang iyong kabutihan. Katulad ni sinabi, Panginoon, ni David, Lord, sa kanyang mga salita, sa aking binasa, Panginoon, we pray, O God, na muli naming i-recall ang kabutihan ng Diyos, upang sa ganun muli kaming sumigla, upang sa ganun muli kaming tumingin kay Jesus, sapagkat kay Jesus lang ang pagtatagumpay. Lord, I pray in the name of Jesus, patuloy mo silang palakasin ang kanilang mga spiritual na kalagayan, ang kanilang buhay pananalangin, Lord, sa pangalan ni Jesus. Dinideklara ko po sa kanilang mga buhay, Panginoon, ang muling kalakasan nagmumula sa inyo, Holy Spirit, ikaw po ang patuloy mag-empower ng kanilang mga buhay. Salamat sa inyong mga salita na magbibigay ng sapat na kalakasan para sa aming spiritual na kalagayan, maging sa pangangailangan ng bawat tahanan, Panginoon, in the name of Jesus. Ang sabi mo, Panginoon, kaya mong i-provide ang aming pangangailangan. Lord, salamat sa katapatan at pagkalinga mo sa bawat pamilya. Sa inyo lamang ang papurit parangal, Panginoon. I declare blessing, Panginoon, sa lahat po ng mga kapatiran sa Calvary Foursquare Church. Lord, pagpalain mo po ang kanilang buhay. Pagpalain mo ang kanilang pamilya. Salamat, Panginoon, sa inyong ginawa at gagawin pa sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos. God bless po. God bless.